Nasa 700 Pilipino ang naghihintay pa rin ng repatriation mula sa Lebanon sa gitna ng tumitinding tensyon doon sa pagitan ng Hezbollah at Israel, ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA noong Linggo, August 18. Sa isang interview, ibinahagi ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega na 356 na Pilipino out of 1,000 na nagpahayag ng kanilang intensyon na umuwi ay nakauwi na rin sa Pilipinas. Mayroong higit sa 11,000 na Pilipino sa buong Lebanon. Ang ilan sa kanila ay hindi dokumentado. Hindi pa masyadong interesado ang mga Pilipino na umalis, na lumikas, kaya nga malakas yung panawagan ng ating embahada. Ayon sa opisyal ng DFA, idinagdag niya na umaasa silang humigit kumulang 1,000 Pilipino lamang ang gustong umuwi, ngunit nais nilang kumbinsihin ang higit pa na bumalik. Ibinunyag ni De Vega na ang 700 na naghihintay pa rin ng repatriation ay mga undocumented worker o mga kararating lang sa Lebanon at hindi pa tumagal ng mahigit 2 taon. Sa ilalim ng voluntaryong repatriation, kinakailangan ang exit visa habang ang pamasahe ay sasagutin ng gobyerno ng Pilipinas. Noong Sabado, August 17, hiniling ng Philippine Embassy sa Lebanon ang mga Filipino doon na umalis ang bansa habang nananatiling bukas ang airport. Gayunpaman, kung hindi sila makaalis sa Lebanon, ang mga Pilipino ay pinayuhan na lumikas sa mas ligtas na mga lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at ang Bekaa Valley. Ang pinakahuling pag-atake ng Israel sa Southern Lebanon ay pumatay ng 9 na katao. Ipinaliwanag ni De Vega na karamihan sa mga Pilipino sa Beirut ay nakadarama ng ligtas dahil ang mga rockets ay hindi tumama sa kabisera ng Lebanon. Ngunit idiniin niya na ayaw ng gobyerno ng Pilipinas na mahuli pa ang mga Pilipino sa labanan sa pagitan ng Lebanon-based at Iran-backed Hezbollah at Israel. Tiniyak ng opisyal ng DFA na wala ng mga Pilipinong matatagpuan sa hangganan ng Lebanon sa Israel. Ngunit wala pang 100 Pilipino sa mga lugar na matatagpuan sa Southern Lebanon. Ang mga pag-atake noong Sabado na ikinamatay ng 9 na katao ay dumating habang ang Hezbollah ay nakikipagpalitan ng bomba sa Israel halos araw-araw mula noong October 7, 2023. Ang Hezbollah ay isang kaalyado ng Palestinian group na Hamas. Sa kabilang ibayo naman ng balita, 55 na mga rockets ang inilunsad sa Hilaga matapos ang pag-atake ng IDF sa Hezbollah Arms Depot na sinasabing pumatay ng 10. Ang Hezbollah ay naglunsad ng isang barrage ng humigit kumulang 55 rockets sa Northern Israel Kibbutz noong Sabado, na ito ay tugon sa isang airstrike ng Israel na ginawa overnight, na ikinamatay ng hindi bababa sa 10 katao at ikinasugat ng 5 iba pa. Sinabi ng Israel Defense Forces na pinuntirya nito ang isang weapons depot na kabilang sa terror group. Sa isang hiwalay na insidente noong Sabado, 2 sundalo ng IDF ang nasugatan sa isang drone strike sa isang posisyon ng militar malapit sa hilagang komunidad ng Misgav-Am, ayon sa militar. Ang isa sa mga sundalo ay nasa malubhang kondisyon, habang ang isa ay bahagyang nasaktan. Inako ng Hezbollah ang pag-atake na nagsasabing naglunsad ito ng 2 drone sa Israel. Tinutukan ng malaking barrage ang Ayelet HaShahar, isang kibbutz na matatagpuan mga 10 kilometro mula sa hangganan ng Lebanon. Ang komunidad ay hindi kabilang sa maraming mga inilikas na bayan. Walang mga naiulat na mga napinsala, ngunit ang mga rocket ay nagpasiklab ng apoy sa hindi bababa sa 10 mga lokasyon sa Upper Galilee. Sinabi ng Fire and Rescue Service na nagtatrabaho dito, pinapatay nila ang mga sunog sa mga bukid at iba pang bukas na lugar malapit sa Mishmar Hayarden, Ayelet HaShahar at Mahanayim. Inamin ng Hezbollah ang ginawang rocket barrage at sinabing ito ay naging tugon sa nakamamatay na airstrike ng Israel malapit sa Nabatye. Hindi bababa sa 10 katao ang namatay at 5 ang nasugatan sa airstrike ng Israel, ayon sa Health Ministry ng Lebanon. Pumunta naman tayo sa mga balita sa China.
humihingi ang Iran ng tulong sa China para sa mga surveillance sa satellite. Kinausap ng Tehran ang dalawang Chinese company na dalubhasa sa maliliit na satellite na may malalakas na kamera. Ayon sa mga intelligence assessment, ito ay maaaring gamitin sa mga military campaigns. Ang Iran ay nagsusumikap sa pakikipagsosyo sa dalawang kumpanya ng satellite ng China, ayon sa mga Western security officials, habang naglalayong palawakin ang kakayahan nito para sa remote surveillance and intelligence gathering, na posibleng kabilang ang mga high-resolution images ng mga target ng militar sa Israel at sa buong Middle East. Ang panunuyo ng Iran sa dalawang kumpanya ay mahigpit na binabantayan sa gitna ng mga alalahanin na ang anumang kasunduan na lumabas ay maaaring magpapahintulot sa Iran na higit na mapabuti ang kakayahan nitong mag-spy sa US at sa mga Israeli military installations. Pati na rin sa mga Arab rivals sa Persian Gulf, sabi ng mga opisyal na nagsalita sa kondisyon ng anonymity upang talakayin ang sensitibong impormasyon. Ang dalawang kumpanya ay nag-aalok ng isang linya ng mga satellite na may optical equipment na hindi bababa sa 2 beses na mas sensitive kaysa sa mga pinaka-advanced na satellite na pinapatakbo ng Iran. Nagbabala ang Washington Post na ang isang deal sa China ay maaaring magbigay sa Iran ng enhanced targeting capability for its arsenal of ballistic missiles, pati na rin early warning systems to detect impending attacks. Maaaring nasa posisyon ng Iran na magbigay ng intelligence na nagmula sa satellite sa mga kaalyado gaya ng mga rebelding Houthi ng Yemen na naglunsad ng mga pag-atake ng rockets sa mga commercial ships sa Red Sea, o sa mga milisya ng Syrian at Iraqi na responsable sa pag-atake ng drone at rocket sa mga base militar ng US sa rehiyon. Ang Iran ay dati nang nagbigay sa mga naturang grupo ng satellite imagery na binili mula sa China, ayon sa mga dokumento. Noong May 9, 2024, naglabas ng ulat ang Japan's Defense Ministry na ibinahagi rin sa United States. Ayon dito, may mga barkong pandigma ng China na nakita malapit sa Yokosuka Naval Base. Kabilang dito ang Type 815G na Tianquanjing, isang Chinese naval surveillance vessel, at 2 warships, ang Type 054 A Changju at Type 056 Luan. Naglalakbay ang mga barkong ito sa Philippine Sea papunta sa East China Sea, masyadong malapit sa base na pinagsasaluhan ng Japan at Estados Unidos. Kailangan kumilos ang Japan, kaya't nagpadala ito ng mga barko para salubungin ang Chinese Navy. Ito ay bahagi ng mga hakbang na ginagawa ng Japan upang pigilan ang lumalawak na ambisyon ng China sa karagatan. Ano ang mga hakbang na ito? Iyan ang susuriin natin sa video na ito. Ayon sa Newsweek, ang 3 barkong Chino ay pabalik na sa China matapos ang naval exercises sa Indo-Pacific. Ang bawat isa ay maaaring magdulot ng banta sa Japan. Ang Type 815G ay halimbawa nito. Ginawa ito ng Huedong Shipyard at unang ginamit sa South China Sea noong 2010. Ito ay may habang 130 na talampakan at may lapad na 23 talampakan at kayang maglayag ng hanggang 21 knots o katumbas ng bilis ng isang malaking landing ship. Maaari itong manatili sa dagat ng halos 50 days bago kailangan bumalik sa pantalan. Sa likuran nito ay may helipad para sa KA-28 o Z-19 carrier helicopter. Ang barko ay ginagamit para mangalap ng impormasyon at may mga radar domes na naglalaman ng mga antena para sa pag-analyze ng komunikasyon at missile telemetry signals. Kasama ng barko ng paniktik ay ang 2 warships. Ang Type 054A ay may habang 440 na talampakan at kayang maglayag ng hanggang 28 knots. Ito ay may flight deck at mga radar at sonar units. Isa sa mga tampok nito ay ang dami ng mga sandatang dala nito. Ayon sa Sea Forces Online, ito ay mayroong HAKJ-16 vertical launching system na may 32 cells na maaaring lagyan ng HQ-16 medium-range anti-air missiles o YU-8 torpedoes ng China. Mayroon din itong 8 box launchers na kayang maglunsad ng YJ-83 anti-ship missiles, isang 76mm gun
at 4 na 30mm close-in weapon systems o CIWS. Ang Type 056 naman ay mas maliit na barko. Ito ay 299 na talampakan ng haba at kayang maglayag ng hanggang 25 knots. Mayroon itong flight deck para sa Z9 helicopter at may 8 cell launcher para sa short-range HQ-10 anti-air missiles at 2 tube launchers para sa YJ-83 anti-ship missiles. Mayroon itong 76mm gun, 3 torpedo tubes at 2 30mm CIWS. Ang lahat ng 3 barkong ito ay dumaan sa territorial water ng Japan noong May 2024. Agad tumugon ang Japan. Ayon sa Newsweek, nagpatupad ito ng interception operation para itaboy ang mga barkong Chino pabalik sa international waters. Kabilang sa mga ipinadala ng Japan ang JS Kurashima, isang Sugashima-class minesweeper, at ang JS Yamagiri, isang Asagiri-class destroyer. Ayon sa Sea Forces, ang Yamagiri ay halos kapareho ng Type 054A sa laki. May habang 450 na talampakan at kayang maglayag ng hanggang 30 knots. Tulad ng 054A, ito ay may flight deck at helipad at may kasamang iba't ibang sistema ng armas. Ang mga sandata nito ay kinabibilangan ng Mark 141 missile launchers na naglalabas ng RGM-84 harpoons at isang Mark 29 missile launcher na may 8 RIM 7C Sparrow surface-to-air missiles. Ang Otto Melara 76mm gun nito ay katapat ng Type 054 Ace na 76 gun at ang Mark 16 launcher nito ay may kakayahan laban sa submarine. Mayroon din itong Mark 15 Phalanx CIWS na kayang magpaputok ng hanggang 4,500 rounds kada minuto at sinamahan ng isang P-3C Maritime Patrol Aircraft. Bagamat ito ay itinuturing na isang anti-submarine warfare craft, ang P-3C ay may kakayahang magdala ng AGM-65F Maverick at AGM-84 K-Slammer missiles. Kasama nito ang AGM-84 Harpoon weapons, torpedoes, mines, rockets at depth charges na nagbigay sa Japan ng aerial advantage sakaling umatake ang 3 barkong Chino. Sa kabutihang palad, walang naganap na atake. Umalis ang mga barkong Chino sa tubig ng Japan habang binabantayan ng 2 barko at eroplano ng Japan at natapos ang tensyon sa maayos na paraan. Ngunit may problema. Ang insidenteng ito ay hindi isang beses lang nangyari. Matagal nang ginagawa ng Chinese Navy ang ganitong mga kilos. Ayon sa Newsweek at US Naval Institute o USNI, matagal nang paulit-ulit na pinapasok ng China ang teritorial na tubig ng Japan at lalo pang tumitindi ito ngayong 2024. Noong April 2024, iniulat ng USNI ang ilang pagkakataon kung saan ang mga barko ng People's Liberation Army Navy o PLAN ng China ay naglayag sa pagitan ng Japan at Taiwan. At hindi lang mga barko ang ipinapadala. Nagpapadala rin ang China ng mga unmanned aerial vehicles at surveillance aircraft sa mga tubig, pati na rin ang pakikipagsabwatang may posibleng pakikipag-alyansa sa Russia para magsagawa ng paniniktik. Ayon sa USNE, sa pagitan ng March 25 at March 27, 2024, ang PLA destroyer na CNS Changgun ay sinamahan ng frigate na CNS Changzhou habang naglayag sila sa loob ng 93 miles ng Miyako Island. Mahalaga ang distansyang ito. Ayon sa International Maritime Law, ang isang bansa ay maaaring mag-claim ng exclusive economic zone na umaabot ng hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin nito. Kapag naitatag ang exclusive economic zone, may ganap na jurisdiction ang bansa sa lahat ng nabubuhay at di nabubuhay na bagay dito na nangangahulugang may kontrol ito sa kung aling mga barko ang pwedeng maglayag dito. Ang paglapit ng China sa 93 miles ng isang isla ng Japan ay nangangahulugang pumapasok ito sa teritoryo ng Japan nang walang pahintulot. Patuloy na sinusubok ng plan ang pasensya ng Japan. Sa pagitan ng March 27 at 28, naglayag ang mga barko sa hilaga sa pagitan ng Yonaguni Island at Taiwan bago magtungo sa loob ng 50 miles ng Utsuri Island.
Bagamat pagmamay-ari ng Japan, inaangkin din ng China at Taiwan ang isla at ang galaw ng plan ay maaaring para takutin ng Japan sa pamamagitan ng pagpapakitang binabantayan nito ang teritoryong inaangkin nito. Muling sinubaybayan ng Japan ang mga barko, nagpadala ng DE-234 destroyer at ilang maritime patrol aircraft upang bantayan ng China. Habang nangyayari ito, noong March 25 ay nakita rin ang Chinese Shupang class survey ship na Maoisheng na pumasok sa loob ng 25 miles ng Yonaguni Island na nangangahulugang pumasok ito sa tubig ng Japan. Sinubaybayan din ng Japan ang Y-9 Electronic Surveillance Aircraft, WZ-7 Unmanned Aerial Vehicle o UAV, at paglalayag ng CNS Huanan Destroyer, CNS Daking Frigate, at isang fleet oil tanker na tinatawag na CNS Kekijilyo, na lahat ay naglayag o lumipad sa loob o sa ibabaw ng tubig ng Japan mula sa linggong nagtatapos noong April 2, 2024. Idagdag pa rito ang Karelia, isang Russian intelligence ship na nakita sa paglalayag 31 miles timog kanluran ng Oshokojima, at mayroon kang patuloy na paglabag sa maritime protocol ng dalawang bansang tila sinusubukang takutin ng Japan. Sa madaling salita, ang mga barkong Chino na naglayag malapit sa Southwestern Islands ay ilan lamang sa mahabang listahan ng planned ships na lumalabag sa maritime law sa pamamagitan ng paglalayag ng masyadong malapit sa Japan. May malinaw na pattern dito na nagsimula pa noong 2021. Ayon sa Newsweek, noong 2021, 67 na beses na intercept ng Maritime Self-Defense Forces ng Japan ang mga barkong militar ng China o Russia sa kanilang teritorial na tubig. Noong sumunod na taon, ang bilang na ito ay halos na doble, tumaas sa 132. Nanatiling matatag ang mga incursions ng China at Russia noong 2023, bagamat tumaas ng isa para umabot sa 133 interceptions. At malinaw mula sa USNI's breakdown ng isang linggo sa pagitan ng March at April 2024 na wala pang balak huminto ang plan. Ayon sa CNN, noong May 2024, iniulat na ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay gumugol ng record na 158 na magkakasunod na araw sa paglalayag sa mga tubig na nakapalibot sa ilang mga isla ng Japan sa East China Sea. Ang mga isla na ito na tinatawag ng Japan na Senkaku ay walang tao, ngunit may potensyal na maging sanhi ng tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Interesanting sapat na hindi lumalabag ang China sa anumang batas sa maritime sa pagkakataong ito. Ang kanilang mga barko ay naglalayag sa contiguous zone sa paligid ng mga isla na umaabot ng 12 nautical miles mula sa opisyal na territorial na tubig ng Japan. Ang paglalayag sa mga zonang ito ay hindi ilegal, kahit na para sa mga barkong militar. Gayunpaman, ang patuloy na presensya sa loob nito, tulad ng ginagawa ng China ng mahigit 150 days, ay itinuturing na hindi kinakailangang provokasyon. Siyempre, sasabihin ng China na hindi ito totoo. Tulad ng maraming iba pang teritoryo ng Japan, tulad ng nabanggit na Utsuri Island, naniniwala ang China na dapat ito ang magmay-ari ng mga walang taong isla. Gayunpaman, nagpapadala ng mensahe ang China sa Japan sa lahat ng mga naval incursions na ito. Ito ay nagmamasid, marahil sinusubok ang mga hangganan nito o sinusubukan pangang galitin ito sa isang tugon sa militar na higit pa sa simpleng pagsubaybay sa mga barko ng China hanggang sa sila ay umalis sa tubig ng Japan. Pero sa ngayon, maingat na naglalaro ang Japan ng pagpapadala ng mga barko nito upang salubungin ang mga pinamamahalaan ng plan ng hindi aktwal na inaatake ang mga ito. Maliwanag ang mensahe, ang plan ay maaaring sinusubukang takutin o bantayan ng Japan sa kanilang sariling tubig, ngunit maaari nilang ipakita na mayroon silang naval might para lumaban kung kinakailangan. Ito ang nagdadala sa atin sa isa pang tanong. Ano pa ang ginagawa ng Japan upang pigilan ang Chinese Navy? Alam na natin na naglalayag ito ng mga barko upang direktang tumugon sa mga incursions ng plan sa sariling teritoryo nito. Ito ay nagre-resulta sa isang patagilid na labanan sa pagitan ng Japan at China.
kung saan sinusubukan ng Japan na lampasan ang agresibong kapitbahay nito gamit ang kanilang mga barko. Kapag nagpapadala ang China ng destroyer sa territorial na tubig ng Japan, agad na nagpapadala rin ang Japan ng sariling barko kasama ng mga eroplano upang ipakita ang kanilang lakas. Ngunit bukod sa mga tugon na ito, aktibong pinapalakas ng Japan ang kanilang hukbong dagat upang maging handa sa anumang posibleng laban kontra sa China. Isa sa mga hakbang na ito ay ang pakikipag-alyansa sa ibang mga naval powers. Noong August 2023, naglabas ng pahayag ang US Department of Defense na nagpapakita ng pagpapatibay ng kanilang ugnayang pangdepensa kasama ang Japan at South Korea. Ang trilateral na kasunduan na ito ay matagal nang pinaplano. Parehong bilateral na kaalyado ng US ang Japan at South Korea. Ngunit ang kasunduang ito ay nagmarka ng bagong paraan ng kanilang pagtutulungan. Bilang bahagi ng kasunduan, nangako ang tatlong bansa na pahusayin ang kanilang kolaborasyon sa depensa, kabilang ang pagsasagawa ng multi-domain military exercises. Mahalaga rin ang pagbabahagi ng impormasyon na makatutulong sa Japan dahil sa kaalaman ng mga kaalyado nito tungkol sa China, North Korea at mga aktibidad sa Indo-Pacific region. Nagsimula ng magbunga ang kasunduang ito para sa Japan. Regular na itong nagsasagawa ng training operations kasama ang mga bagong kaalyado. Noong April 2024, lumahok ang Japan sa isang pagsasanay na pinamunuan ng USS Theodore Roosevelt. Nagpadala ang Japan ng warship sa drill, samantalang nagpadala rin ang South Korea ng guided missile destroyers upang samahan ang mga Amerikanong barko. Ang pagsasanay na ito ay isinagawa sa East China Sea sa mga lugar na may alitan. Kasunod ng mga drills, nagkaroon ng mga pagpupulong sa pagitan ng tatlong bansa at mga leader ng Pilipinas, isa ring bansang nag-aalala sa lumalaking agresyon ng China at mga teritorial na pag-angkin sa kanyang karagatan. Mas malalim pa ang pakikipag-alyansa ng Japan sa US. Noong March 2024, iniulat ng Al Jazeera na nag-uusap ang Japan at US tungkol sa pagpapalakas ng kooperasyon at integrasyon ng kanilang mga militar. Ayon kay Yoshimasa Hayashi, isang tagapagsalita ng gobyerno ng Japan, sinusuri ng Japan at United States ang mga paraan para palakasin ang kanilang kooperasyon sa command at control upang mapahusay ang interoperability at readiness. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon ng paghahanda para sa isang summit na dinaluhan ni US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon sa Al Jazeera, ang summit na ito ay naglalayong ipatupad ang pinakamalaking upgrade sa security alliance ng Japan at US mula noong nilagdaan ang Mutual Defense Treaty noong 1960. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Ipinapakita nito na seryoso ang Japan sa mga bantang aksyon ng China sa kanilang teritorial na tubig. Seryoso sila na ginagawa nila ang lahat upang palakasin ang kanilang hukbong dagat at ipakita sa China na hindi sila natatakot. Mahalaga ang mga kolaboratibong desisyon na ito dahil sa simpleng katotohanan na maaaring hindi matalo ng Navy ng Japan ang China sa isang direktang labanan. Ayon sa Global Firepower na nagrarank ng 145 militaries taon-taon gamit ang Power Index Scoring System, ang Japan ay ika-21 na pinakamalakas na Navy sa mundo base sa fleet strength na may 155 naval assets, kabilang ang 23 submarines, 36 destroyers at 22 mine warfare vessels. Gayunpaman, tinalo ng China ang Japan sa bawat aspeto. Sinasabi ng Global Firepower na mayroong pangalawang pinakamalakas na Navy ang China dahil sa 730 vessels na kontrolado ng plan. Ang lakas na ito ay maaaring talakayin. Maaring masasabing mas malakas ang Navy ng US dahil sa pag-displace ng kanilang mga barko ng higit sa 2 beses kaysa sa mga barko ng China. Mas malakas ang China kaysa sa Japan pagdating sa bilang ng mga kagamitan. May 61 submarines ang China kumpara sa 23 ng Japan at mas marami silang destroyers, frigates at corvettes.
Mayroon ding 2 aircraft carriers ang China na kayang magdala ng 1,207 fighter aircraft sa naval war scenario. Sa madaling salita, hindi kasing lakas ng Japan ang China. Ang mga pakikipag-alyansa ng Japan, lalo na sa US at South Korea, ay naglalayong palakasin ang kanilang hukbong dagat upang ipakita sa China na hindi sila madaling tapatan. Alam ng Beijing na ang pag-atake sa Japan ay katumbas ng pag-atake sa South Korea at US at makakaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Dahil dito, hindi sila gagawa ng unang hakbang. Kaya siguro, sinusubukan nilang galitin ng Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming barko sa territorial na tubig ng Japan. Ang tugon ng Japan ay matalino at maingat. Sa halip na umatake, nagpadala sila ng mga barko upang magmasid at patuloy na nagtatayo ng mga pakikipag-ugnayan na makakatulong sa kanila sakaling atakehin ng China. Ipinapakita nito ang kanilang kolektibong depensa, katulad ng estratehiya ng NATO, na nagpapakita kung paano pinalalakas ng Japan ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng kolaborasyon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na umaasa lamang ang Japan sa ibang bansa kung sakaling umatake ang China. Pinapalakas din nila ang kanilang hukbong dagat para sa mas maayos na laban kung sila ay kailangang harapin ang China ng mag-isa. Halimbawa, nagsimula ng mag-commission ang Japan Maritime Self-Defense Force ng mga bagong barko. Noong April 2022, iniulat ng USNI News na ang Japan ay nag-commission ng JS Kumano, ang unang barko sa fleet ng kanilang bagong Mogami-class multi-role frigates. Ang mga frigate na ito ay may haba na 436 na talampakan at kayang maglayag ng mahigit sa 30 knots. Mayroon din itong flight deck at hangar para sa isang Mitsubishi SH-60K helicopter. At ang kanilang sandata ay kinabibilangan ng 16-cell Mk-41 vertical launching system na kayang maglunsad ng Type 03 surface-to-air missiles. Mayroon ding Mk-145 at 127mm gun na mas malakas kaysa sa alinmang 2 Chinese warships na lumapit sa teritoryo ng Japan noong Mayo. Kasama rin sa mga sandata ang anti-ship missiles, torpedo tubes para sa Type 12 torpedoes at isang Mark 15 Mod 31 SeaRAM CIWS na nagpapalakas sa kakayahan nito laban sa mga banta sa himpapawid at karagatan. Ang mga ito ay may kakayahan ding manghuli ng submarines dahil sa pagkakaroon ng towed array sonar at variable depth sonar para sa mga anti-submarine na misyon at maaari ring maglagay ng mga mina. Ang mga Mogami-class ships ay sumasalamin sa kagustuhan ng Japan na mag-invest sa kanilang hukbong dagat. May ulat mula sa China military noong 2023 na nagsasabing ang Japan ay bumubuo ng mga unmanned combat weapons, kabilang ang amphibious armored vehicles at multipurpose unmanned vessels. Sinasabing ang Japan ay nagde-develop din ng bagong anti-torpedo at ship-to-air missiles na planong ilagay sa mga bagong multi-role frigates, pati na rin ang bagong Intel aircraft na mas angkop sa pagkuha ng impormasyon sa tubig ng China kaysa sa pagpapatrolya sa baybayin ng Japan. Ang pagbabagong ito ay suportado ng pagtaas ng military budget ng Japan. Noong August 2023, iniulat ng Reuters na humiling ang Japan ng 7.7 trillion yen o humigit kumulang $52.7 billion para sa kanilang 2024 defense budget. Ang planong ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na itaas ang gastusin sa depensa ng hanggang 2% ng GDP ng Japan mula ngayon hanggang 2027 bilang tugon sa agresyon ng China at North Korea. Ang 2024 budget proposal ay naglalayong dagdagan ang 2023 budget ng 13% na may halos 1 trilyong yen na idinagdag. Ang Japanese Navy ay nakikinabang ng malaki sa budget na ito. Humigit kumulang 900 billion yen ay nakalaan para sa mga pagbili ng armas at bala na may focus sa air defense missiles na maaring ilunsad mula sa mga barko. Isa pang 600 billion yen ay ilalaan para sa pagpapalakas ng depensa ng Japan sa mga southwestern island chains, ang mismong mga lugar na sinalakay ng trio ng mga barko ng China.
Ang kahilingan sa budget na ito ay naaprubahan. At ayon sa USNI News, ang Defense Ministry ng Japan ay lumampas pa sa target para sa 2024 dahil naaprubahan ang 7.95 trillion yen o humigit kumulang $55.9 billion nung huling bahagi ng December 2023. Ang Japanese Navy ay ginagamit na ang pondong ito ng mahusay. Ayon sa Naval News, $2.59 billion sa budget na ito ay ilalaan sa konstruksyon ng dalawang Aegis System-equipped vessels na magiging pangunahing bahagi ng sistema ng depensa ng Japan laban sa missile. Bawat isa sa mga barko na ito ay may haba na 623 na talampakan at kayang mag-displace ng 12,000 na toneladang tubig. Ang mga Aegis System-equipped vessels ay 1.7 na beses na mas malaki kaysa sa bagong Flight 3 Arleigh Burke-class missile destroyer na kinumisyon ng US Navy. Kailangan ng 240 crew members upang patakbuhin ang mga ito at maglalaman ng Mk-45 at 127mm gun SM-6 missiles at isang sistema ng armas na kayang maglunsad ng American Tomahawk cruise missiles. Simula sa 2032, magkakaroon ng anti-drone laser system ang mga bagong barko ng Japan. Ang Japan ay patuloy na tumutugon sa agresyon ng China sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko na handang lumaban. Nakikipagtulungan din ito sa US at South Korea para palakasin ang kanilang depensa. Ang tatlong bansa ay nagsasagawa ng regular na drills upang ipakita na kayang magbigay ng banta sa China. Bagamat ang military budget ng Japan ay mas maliit kumpara sa China, umabot ito sa record-breaking na antas at nagko-komisyon ng mga bagong barko para sa kanilang depensa. Ang Japan ay handang harapin ang tensyon mula sa China at nagpapakita na hindi sila magpapatalo. Ngunit, sapat na ba ang mga hakbang na ito upang mapantayan ng China kung magkakaroon ng digmaan? Naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilo-loan natin papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo